magsigawa ng dokumentaryo tungkol sa paghahanda ng mga guro sa kanilang visual na kagamitan pang pagtuturo. At ito po ay kabilang sa aming gawain sa asignaturang EB-104 o Technology for Teaching and Learning. So our first question, ma'am, is how long have you been a teacher? Okay, siguro kung magsisimula tayo sa pinakauna, siguro magmulapos ng 12, so 1 year. Sunod ay ang Capiz State University, so 2 taon. Then dito, mga 6 na taon pa lang, 6 na buwan pa lang dito. So our second question, ma'am, is how did you prepare yourself to become a teacher? Siguro dapat ay may kahandaan ka, lalong-lalo na sa iyong mga pinamitan. Alam mo dapat ang iyong ituturo sa mga bata sapagkat padala silang magtatanong sa iyo kung tungkol saan ang inyong mga pagtuturo. Third question, ma'am, is ano po yung mga materyales na ginagamit ko sa pagtuturo? Para sa akin, yung mga ginagamit ko ay yung aklat. Then yung mga module. Kasama na rin doon yung teknolohiya, so yung paggamit ng mga LED TV, yung mga speaker, at ng mga PowerPoint. Next po, ma'am. May mga estratehiya po ba kayong isinaalang-alang sa pagtuturo? Meron. Hindi kasi magkakapareho yung mga mag-aaral sa loob ng isang silid-aralan. So, kailangan mo talagang tignan kung sino yung mga mag-aaral na mas natututo kapag sila ay nakapag-oral recitation at may mga mag-aaral din na magaling kapag nasa written work sila at performance. Ang pinakatanungan po nila. Ngayon po na nasa makabagong teknolohiya na tayo, kung saan naganap na ang mga online platforms, nakakasagabag po ba ito sa inyo o nakakatulong po ba sa inyong pagtuturo? Kung ako yung tatanungin, hindi siya sagabal. Tapos ito ay nakakatulong sa atin. Lalong-lalo na sa mga malalayong lugar o halimbawa na lamang kapag may bagyo. So, alangan naman na mapupuntahin mo kayong mag-aaral sa mismong silid-aralan nila o paaralan. So, yung mga online platforms, hindi siya hadlang o sagabal o balakid. Diba? Mas nakakatulong ito sa maraming mag-aaral upang mas mapadali at mabilis ang kanilang pagkatuto. At ang huling katanungan ko ay, ano po yung mga prinsipyo nyo habang kayo ay gumagawa ng mga preparasyon sa inyong pagtuturo? Okay, ito real talk to ha. Yung prinsipyo ko, simple lang. Gusto ko lang matuto yung mga mag-aaral at dapat yung natutunan nila sa akin ay mai-apply nila sa kanilang buhay. Hindi pwede na naiiwan lamang yung kanilang aral sa loob ng silid-aralan, kundi nagagamit nila ito sa pag-araw-araw ng buhay. Yun lang. Hapon po ma'am, kami po ay mag-aaral mula sa Capiz State University at kami po ay inaatasang magsagawa ng dokumentary tungkol sa pagsasurvey ng mga iba't ibang guro. So, ang una po katanungan ma'am ay how long you have been a teacher? I've been a teacher for 10 years na. 10 years and how many months na ba? Almost 11 years na ngayon. I started 2013. So, ano ngayon, 23, mag 11, ano pa na? Years. Thank you ma'am. Pangalawa po ma'am, how did you prepare yourself to become a teacher? Okay, of course, no, just like you, naging estudyante din ako. So, long preparation yan. If you really want to become a teacher yourself, dapat mag-aaral ka. And pag nag-aaral ka, you have to take it seriously. Okay, tapos lahat ng being a college student, diba, lahat ng requirements, you have to comply. Kasi lahat naman yon kakailanganin mo when you become a teacher. Pangatlo po ma'am, ano po yung mga materials na ginagamit niyo sa pagtuturo po ma'am? Okay, when I started teaching, so gumamit din ako ng mga old or conventional materials such as chalk and blackboard, cartolina, and Manila paper. Tapos yung mga printed na pictures, may drawing pa nga before. Like, on the spot, nag-drawing ka sa blackboard. Pero, syempre, as the technology nag-evolve na din yung mga ginagamit mo sa pagtuturo. So, I am using technologies, multimedia, and delivering my lesson to my students. So, dati, projector, computer, ngayon may TV na. Gumamit din ako ng projector na yung handy, yung mobile projector. Tapos, pwede siyang i-connect sa Bluetooth. Marami ng paraan for today. You just have to be resourceful. Di ba na? Pang-apat mong katanungan ay, may mga strategiya po ba kayong isinasalang-alang sa pagtuturo? Okay. As of today, the best strategy for students dapat more on activities. Kasi yung students, yung attention span nila is very short. So, kung wala silang ginagawa,
they will listen, pero hindi sila makikinig sa'yo ng matagal. Like, yung attention nila, mabilis na nakukuha ng ibang bagay. And best strategy kapag ka nasa classroom, dapat yung phones set aside. Kasi di ba technology yung phone. So, madali din silang nadidistract with the use of phone. So, set it aside para magbigay sila ng tuon sa activities na inaano mo sa kanila, binibigay mo sa kanila. From review motivation up to lesson delivery, pwede mong i-link or pwede kang maglagay dyan ng mga activities sa lesson proper. Ang panglima po ay, ngayon po na nasa makabagong teknolohiya na tayo kung saan naganap na ang mga online platforms, nakakasagabal po ba ito sa inyo o nakakatulong po ito sa inyong pagtuturo? Nakakatulong ang online platform, social media, especially nung nag-start yung pandemic up until today. Kasi hindi ako nag-stop na gamitin yung mga online platform, especially if I want to communicate with my students. Like yung mga absences, yung may mga problems. So, pwede ko silang ma-reach out through online platforms such as social media, Facebook, Messenger. May iba pa dyan pwede gamitin. So, you can make use of them this way. At ang panghuli po yung tanong ay, ano po yung mga prinsipyo nyo habang kayo ay gumagawa ng mga preparasyon sa inyong pagtuturo? Principle as a teacher. Okay. In preparing. Kasi kami, TLE kami yun. So, yung principle namin. More on skills, lifelong skills. Okay, so, usually yung sa akin, I always believe with this principle of learning by doing. Kasi ganyan din dapat yung namin sa student namin. Okay. They should learn as well as develop the task or develop the skills that they should develop sa sa major namin or sa specialization. Ano pa ba? Principle of teaching. Principle of teaching, teach with passion, with compassion. Kasi I'm not a conventional teacher. As much as possible, kung pwede kong gawin kaibigan ng mga estudyante ko, hindi lang ako papasok. Kasi I need to connect with them. Kasi hindi mo lang sila tuturuan ng skills and knowledge, tuturuan din sila ng attitude. Discipline. Hapon sa iyo. Nandito po kami nagmula sa Cap State University upang mag-imbestiga at magharap ng impormasyon patungkol sa aming mga katanungan sa aming subjecto na EdWat TTL. At ang unang katanungan ko ay, how long have you been at So, actually, before I'm working in the Department of Education Division for a long time. So, then I'm working for the administrative assistant 3 or senior practitioner. Then, after that, I transferred from the teaching position for, so now I have 4 years in service in teaching profession. For the next question, how did you prepare yourself to practice? So, to prepare myself, so as a teacher, so you have to prepare your lessons a week before or a day. So you have to prepare also for your topic to discuss to your students. Ano po ang yung mga material na ginamit sa iyong pagtuturo? Actually, mostly nagamit namin sa pagtuturo yung projector at the same time laptop. So, unlike before sa previous na ako na school, so all of the classrooms sa my previous school, so we have television. So, tira na kami nag-rely, but here in Tapos National High School, so we have to provide my projector. So that's why I purchased the projector for my teaching materials. Pang-apat na tanong, may mga strategiya po ba kayo sa alang-alang sa pagtuturo? Yes, number one, strategiya, lalo na kung higher sessions yung mga natuturuan nyo kasi iba yung learning same time yung same ang learning competencies but sa higher class so iba ang supposedly iba ang so you have to adjust your strategy lalo na sa lower and higher sections. At yung panglima, ngayon po ba naranasan nakapagbago ng teknolohiya na kayo kung saan nalaganap ang mga online platforms? Nakakasagabal po ba ito sa iyo o nakatutulong po ba sa iyo sa pagtutulong? Actually, ako ang nabulig sa online platforms lalo na sa Microsoft Pandemic.
this time, so sa mga students na kung kaya pwede natin na asong na may ko students sa ALS or Alternative Learning School. So most of my students are working, then we have may mga most of them are may mga family na. So if not, kung hindi sila mag-comply sila mga activities, so you have to send their activity online at the same time, kasi hindi sila nakapag-comply. Actually, ang program subong nila na face-to-face activity subong, at the same time, ginapala naman ang blended learning. So, ganito kasi kung blended learning, that is combination sa face-to-face din the online modular. At yung huling katanungan, ano po ba ang iyong mga sakripisyo? Sakripisyo niyo habang kayo ay gumagawa ng mga presentasyon sa inyong pag-isip. So, number one din ako prinsipyo, lalo na siyempre sa teaching of flexible, especially sa time. So, dapat before ni mo prepare ni mo Kami po ay mag-aaral sa Coffee State University Main Campus. Kami po ay nagkasa magsagawa ng dokumentaryo na tungkol sa paghahanda ng mga guro na kanilang museum na kanilang kapitultura. At ito po ay katina sa aming gawain sa Singapore Institute for Technology for Teaching and Learning 1. So meron pa kami kalingan ang nakakaya nyo na nagkakuna po ay how long have you been a teacher? 37 years. So, our next question is, how did you prepare yourself to become a teacher? Daily, every day. Ano po yung mga materyales na ginagamit nyo sa pagtuturo? Pagtatanong, then kuro-kuro. May mga estrategiya po ba kayong isinasaalang-alang sa pagtuturo? Depende sa, opo, mayroong mga estratehiya na dapat natin isasanaalan sa pagtuturo sapagkat bawat estudyante ay mayroong iba't ibang kakayahan kung paano siya magsagot o magtanong sa mga itinuturo sa kanila. Okay. Ikalima po ay ngayon po na nasa makabagong teknolohiya na tayo, kung saan naganap ng mga online platforms, nakakasagabal po kayo po sa inyo o nakakatulong po ito sa inyong pagtuturo. Mayroong disadvantage and then mayroong advantages. So sa disadvantage sa ngayon, hindi ako marunong gumamit ng computer. And then, at the same time, so marunong din kaya lang, kakaunti lang. And then another is that advantages is that madaling makuha ang atensyon ng mga mag-aaral kung paano nila sagutin at isasalaysay ang mga dapat nilang sagutin. Ay kanin po ma'am ay, ano po yung mga prinsipyo niyo habang kayo ay gumagawa ng mga preparasyon sa inyong pagtuturo? So, kailangan maintindihan, then kailangan ipaliwanag ng klaro sa mga estudyante para madali nilang maintindihan kung ano ang dapat nilang gawin. Sapagkat kung ang inyong pagpapaliwanag ay hindi malinaw, then hindi naman makasagot ng tama ang mga estudyante. Maraming salamat po ma'am. Okay. So, kami na po pala yung dahil sa Coffee State University Main Campus at iniwala na tayo sa mga sitawan natin. Ito kami tayo po sa paghahanda ng mga guro sa kanilang visual na kanilang pagtuturo. At ito po ay kabilang sa aking gawain sa Asikan na lang Idiwa na Opetor, Technology for Teaching and Learning. At dahil pa ang handa namin ng katanungan. Una po dito ay, how long have you been a teacher? How long have you been a teacher? I started teaching my teaching career since 2001. How many years? 22. 22 years. How did you prepare yourself to become a teacher? Since I was my ambition, I was childhood, to prepare myself to passionate, then both physically and mentally. And I'm ready para sa mga challenges na ma-encounter.
materials na ginagamit mo sa pagtuturo? Okay, number 1, laptop. Ito, may mga akna. Okay, may mga pen, chalk. Ito mga ang May mga strategiya mo ba kayo is sa alang-alang sa pagtuturo? puro sa mga teaching methods mo, no? Pwede na may math, teaching math, kasi yung discovery, pwede man, discovery mo, discovery na ang mahirap, ano na pagdalag yung ito. Ay, makuha. Ganyan po na nasa kamakakamit ko ko kung saan naglalak na ang mga online platform. Nakakasalabat yung baltas niyo o nakakatulong po ito sa inyong pagtuturo? It's a bit, ako din ang mga producer may ano ka, may laptop ka, kung slides, i-project mo lang, sila, test mo pero sa mga gabi ito, mga chalk, yung chalkboard ko rin. At least, mag-tutuloy na pakapunan. Marami sa ko. Kaya na rin, hindi na ako sa mga yung mga gusto na ang sa mga hindi pa ako ano ay sabihin ko sa mga Kumagari. Ano po yung mga principles na kapag yung mga malimamit na nasunod sa inyong pagtuturo? sa oras na naman ng progress pero sa inyong plan sa magkakay mo yung lesson plan kay dapat sa pagkakay nila na ang mastery level sa inyong is 80% ang pagkakay. Dapat ang sila nakawagawin sa inyong fancy kaya na sa inyong formal kit, evaluation sa access. Kita mo na lang ang hindi na nga ginagawa kung hindi na mo lesson plan, hindi ka hindi Maraming salamat. Pwede sa mga bata kung ano strategies ang dapat gamitin. Basta pinansuto sa ilan. Ano ang isa't iyan. Malaking tulong. Grabe kayo. Po, ma'am. Kami po ay mga mag-aral ng Bachelor ng Secondary Edukasyon na nagpapakadulubhasa sa Pilipino at kasalukuyan na sa ikatlong taon ng kolehiyo sa Capital State University Main Campus. Kami po ay inatasang magsagawa ng dokumentaryo tungkol sa paghahanda ng mga guro ng kanilang visual at nakagalitang pagtuturo. At ito po ay kabilang sa aming gawain sa asignaturang Ed 104 o Technology for Teaching and Learning 1. Kaugnay nito po ay nais po namin humingi ng pahintulot na magsagawa ng panayan sa mga guro ng inyong mga malugod na pag-aaral. Ang mga katanungan po natin ito tanong sa inyo ay tungkol sa una po ay how long have you been a teacher? Nagtuturo ako na sa loob na ngayon ng mahigit 10 taon. Pangalawang katanungan po, ma'am, how did you prepare yourself to become a teacher? Siyempre, bilang isang guro, kailangan mo munang pag-aralan yung mga lessons na ituturo sa iyong mag-aaral. Nang sa ganun ay may sapat kang kaalaman sa pagtuturo sa kanila at nang sa ganun ay may matutunan sila sa asignatura na iyong itinuturo. At ang pangatlo ay, ano po yung mga materials na ginagamit niyo sa
sa pagtuturo. So ngayon, dahil 21st century na sa field of education, so gumagamit na kami ngayon ng mga technology katulad ng television set or TV para mas mahasa yung mga kakayahan ng mag-aaral para matuto sila at nang sa ganun ay hindi maging boring sa kanila yung mga subjects na ituturo namin. Pangapat po ay, may mga estratehiya po ba kayong isinasalang-alang sa pagtuturo? Na strategy, so bawat lesson dapat maging learner-centered. Kasi dapat yung ginagawa mo, preparasyon sa yung pagtuturo, dapat nakasentro sa mga mag-aaral. So kailangan mo mag-go down sa kanilang, mag-go sa kanilang level, kung ano yung kakayahan nila, hindi yung kung ano yung alam mo, kundi kung ano yung kapasidad nila para matutunan yung isang subject or yung isang topic na kailangan ituro. Ang lima po, ngayon po na nasa makabagong teknolohiya na tayo kung saan laganap na ang mga online platforms, nakakasagabal ba ito sa inyo o nakakatulong po ito sa inyong pagtuturo? So, dalawa yun. So, depende kasi yun sa paggamit ng mga mag-aaral. So, una, makakasagabal yun kasi sa mga online platforms ngayon like Facebook, sa mga online games, so mas imbis na mag-aral sila, doon na nakafocus yung kanilang atensyon. So, nakakasagabal sa kanilang pag-aaral kasi imbis na mag-aral sila ng kanilang leksyon, naglalaro na lang sila ng online games or kaya nanonood ng mga online, mga sa social media posts. Pero, on the other hand, pwede itong makatulong or malaking tulong ito sa kanila kasi mas well-equipped sila sa mga ideas or mga topic, mas madali nilang matututunan, hindi lang sila makakakuha ng knowledge mula sa guro, kundi pati na rin sa internet. So, depende na lang siguro yung kung paano ito gamitin ng mga mag-aaral. It's either for their good or bad na side ng technology. At ang pang-anim po at ang huling katanungan ay, ano po yung mga prinsipyo nyo habang kayo ay magawa ng mga preparasyon sa inyong pagtuturo? So, dapat yung objectives natin ay attainable talaga na makukuha mo within the day or within the hour na kailangan mo magturo. Then, should be learner-centered. Dapat isinaalang-alam mo yung gusto ng mga mag-aaral habang nagtuturo. So, ngayon, with the technology, pwede ka na magpalabas ng mga videos or gumawa ng mga laro habang nagka-klase kayo para they're enjoying at the same time they're learning their subject or the lesson. Okay. Magandang hapon po ma'am. Kami po ang mga mag-aaral na nanggaling sa Apo State University na kasalukuyang inaatasan gumawa ng dokumentaryo sa PPL1. Una po ma'am, may inihanda po akong kaunting katanungan para sa inyo. Una po, how long have you been a teacher? Okay, so I've been a teacher for 16 years, 8 years as clinical instructor in nursing, and 8 years here in Craftsman as a public school teacher. Pangalawa po ma'am, nakatanungan, how did you prepare yourself to become a teacher? To become a teacher, to be honest, I only took 8 units in education and took the board exam or took the FPP. As a classroom teacher, of course, you need to prepare your syllabus, your lesson plan. Okay, you need to prepare your lesson plan in your SIM for you to be able to teach your students. Pangatlo po ma'am, ano po yung mga estrategiya, mga materials na ginagamit sa inyo sa pagtuturo? Okay, of course, you need to have your lesson plan, textbooks, learner's modules, teacher's guide, curriculum guide, or TV, laptop, and other science equipment as well. Pangatlo ma'am, ano po yung mga estrategiya niyo isinaalang-alang sa pagtuturo po ma'am? Okay, since I am a science teacher, okay, so it is important for me to allow students to experience or do hands-on activities for learning to take place. Ma'am, kami magpapalayan mula sa Apo State University ngayon campus at kami po ay inatasan magsagawa ng dokumentaryo tungkol sa paghahanda ng mga growth ng kanilang visual na kagamitan pagtuturo at ito po ay kabilang sa aming gawain sa asignaturang ED-104, Technology for Teaching and Learning 1. Ang unang katanungan po ma'am ay, how long have you been a teacher? Okay, I've been hired in the Department of Education since November 15, 2015. So it's almost 8 years in the public school, and I've been teaching in private for 1 year, last 2014, where I've been hired in public school. It's almost 8 to 9 years. And since, how did you prepare yourself to become a teacher?
Of course, through studying. No? Okay, finishing your bachelor's degree, no, while in school, it's a preparation already, no, for you to become a teacher. Siyempre, kung ano ako nga gusto ka subject, ang dapat yung dali pinipon. Pwede ba Bisaya? Tagalog, okay, no? So, prepare yourself during your college day, samtang eskwela ka pa lang, no, focus on your goal that you will become a teacher. Basta focus on the goal and kung ano yung training sa school, just do your best to earn the knowledge and skills that you need in order for you to be prepared as a teacher. Ano po yung mga materials na nagkakaroon niyo sa pagtuturo? Okay, so as a teacher, you should be innovative. No? You should be resourceful. So dapat you have a various instructional material. So you can have the books if the books is available. No? Since the reality in the Department of Education, especially sa junior high school, kulang kita sa books. No? So dapat may resourceful ang teacher. So kung mga books, modules, so pwede ka print, no? I'm printing modules from the internet. So kaya pwede print out. Or pinasummarize mo na ng handouts, no? Pwede kita contact sa students. And then also, visual aids, mga pictures, additional pictures, and videos. Of course, para may interactive pag ang lessons. May mga estratehiya po ba kayo sa alang-alang sa pagtuturo? Yes, of course. Before, no, as a teacher, remember, before we start our daily lesson with our student, we need to have our spiritual guidance. No, before you start your day as a teacher, you ask for the knowledge and wisdom. Kaya kung kita lang dapat ng knowledge na physically, no, pag knowledge lang kita sa human, kulang. We need to have the guidance of the Lord for the knowledge and wisdom. Kaya makibag tayo na day, naman ito ko mag-ayong sa akong day, no? Kabalo ka makipag, ano lang problema sa estudyante, inside the classroom management, kabalo ito ko nito trabaho. Siyempre, dapat kinanglan po kita. Sa mga student, you should know, no, plus point ina kung mabalaan mo mga background sa kagay sa estudyante, kung sino ba nila ang may learning difficulties, na kung sino ba ang may mga gina-struggle, kaya subukan mga estudyante, very, laki nagigil sa ato na time, no? Very weak na, may mga damang student ka mga weak emotionally. Hindi na siya kung masabi, just pray and balaan mo yung mga estudyante, kaya always be observant, no, as a teacher. Ngayon po na nasa mga bagong teknolohiya na tayo, kung saan naganap na ang mga online platforms, nakakasagabal po ba ito sa inyo o nakakatulong po ito sa inyong pagtuturo? Okay, those are, siyempre, no, may mga online platforms na nagabuligid siya. Buti di ba? Technology has its positive and negative impact, no, in terms of education. So, sa positive side, siyempre, dapat may panukwaan na, no? Very easy na sometimes ating na lesson, kakagabila sa mga YouTube, no? Naka-download din ang mga lessons nga ginugura sa iba ng mga teachers, so makakuha ito idea. No, at the same time, mga platforms sometimes na hindi insakto na patudlog sa mga bata. No? So, mga bata, confuse sila kung insakto, magagawin sa lesson natin sometimes kayo sa school, pag may nakita sila sa social media, na na-confuse na sila kung insakto ito ginambal ni teacher o kung ito insakto ginambal sa isa dito kung mga vlogger kung natin dira. At ang panguhuli po mamay, ano po yung mga prinsipyo nyo habang kayo ay gumagawa ng mga preparasyon sa inyong pagtuturo? Siyempre, as a teacher, you should always, no, kailangan ginagamit natin yung SMART, no, method dapat, no, make sure na atong objective sa sinang lesson is very attainable, no, versatile kita as a teacher, flexible kita dapat. Siyempre may mga topic kita sometimes hindi makuha sa isa lang ka-adlaw, sa isa ka-meeting. So dapat, ang principle lang din is make my lesson more attainable and at the same time, samtang nga katudlo kita, kumbaga atong student or atong classroom management, light lang ang ginabatch sa atong estudyante. Hindi nga inang do terror kada sa klase. No? Kaya man, tanan subok, especially our world is getting worse and worse. No? Mabalaan nyo yun na. So dapat sa teacher, isa kita so nga enlightened aton nga student. Kaya hindi lang subject ako ginatudlo sa atong estudyante, but the lesson or the skills, no, sa ating life madala niglaya sila as they go na sa ilang higher level ng sa study. So my principle is just to bring enlightenment or light, no, i-reflect natin ang light of Jesus to our student. Any questions? Okay, that's all. Okay, thank you. So, meron po kami, nagmula sa Capital State University, ito ang magkakakilang sa tungkol sa mga. So, meron po ako inahanda na aling kakampihan. Meron ako kung katanungan, ikaw yung mga kabanagin. Para sa unang katanungan, since 2019, sa Capsmen, so ngayon ay mas apat na taon na ako sa pagtutulong sa public school. Yung ikalawang tanong, how did you prepare yourself to become Well, you know what, as an education student, you know naman yung preparation as a teacher. Diba, sa 4 years na taon, pag-aralan sa kolehiyo, pagkatapos niyan, syempre, may review pa na
So, madami pang mga proseso na pagdadaanan. At syempre kapag nakapasama, that's the time na masasabi mo na license ka na at ikaw na na pwede na magtulog sa mga eskwelahan. Kung makakatlo naman ang tanong, ano po yung mga material na ginagamit niyo sa Depende po kasi yun sa strategy. Either pwede kayong traditional or modern. Diba? So sa atin dito, since makikita nyo, hindi na gano'n kadali na ma-motivate yung mga estudyante. Kaya, kailangan lang magsakali tayo ng teachers sa pag-yung kailangan sa ngayong panahon. So, nagkagamit tayo, gumagamit tayo ng mga teknolohiya, lalo na yung makikita nyo ngayon, telebisyon, kung saan naging malaki ang kanyang ambag or tulong lalo na para makuha yung atensyon ng mga estudyante. Kasi ngayon, ang hirap-hirap talaga ng mga estudyante na makuha yung atensyon nila at makinig sa klase. So, pag-apat na tanong, may mga strategiya pa ba kayong sinasakalakan sa Okay, so strategy is walang perfect na strategy para sa lahat ng students. So, nakadepende yun sa, siguro let's say, sa grupo, sa background, sa mga students. So, some of them, may mga issues, family issues, problematic. So, hindi lahat ng strategy ay applicable sa lahat ng students. So, dapat mag-iba ka ng strategy. Let's say, multiple strategies ka for different styles of learning sa students. Kasi, iba-iba ang estudyante, iba-iba ng approach dapat. So, para matulong sa kanila. Kasi hindi nakakatawa, during a section, ma-lecture dahil sa ina, purely lecture. So, hindi lahat ng students ay kaya natuto ng ganong klase lang ng strategy. So, yung iba, mas maganda sa kanya, mas magaling sa kanya mag-learn kung may nakikita siyang visual. So, sila yung mga learners na doon sila mas magaling maturo. Kaya iba't ibang strategiya sa iba't ibang klase ng learners. yung kanila naman, ngayon po kami nasa nakabagong teknolohiya na tayo, kung saan nagagamit na ang online platforms, nakapagsagabal ba ito sa iyo o nakakatulong? When we see technologies, may advantages at disadvantages. So yung advantages, siguro dahil mas napapadali na ang komunikasyon sa kanila kasi you can send your additional additional videos, additional na mga learning aids para sa kanila. Yung disadvantages naman ay siguro dahil sa modern na technology, mas naagaw yung attention ng mga estudyante na mag-aral. Kasi nandun na yung focus sila sa social media, paano sila magiging sikat doon sa social media, paano sila magkakaroon ng maraming followers, mag-video, mag-post. Yun lang yung palaging disadvantage. Yun yung problema na ako attention sa pag-aaral ng estudyante. Yung lima na kanina, ano po yung mga principle habang kayo ay gumagawa ng mga yung mga prinsipyo, kagaya mo sa tutukan nila, dapat kilalanin yung mga estudyante. Kasi kapag na-meet mo sila na first day, ma-assess mo, another day, ang mas effective sila. Kaya kapag hindi na they are strategies applicable sa tanan. So, kaya dahil sila sa lecture, dahil sila sa visual, dahil sila sa learning by doing. So, that's why, aalamin mo na yung background ng students, paano sila mag-learn, kasi sila mas mag-learn. Hindi ko man ang mahambal na hindi ang tinawag niya sa strategy sa tanan. So, you have different students, different strategies also.